na kahit gaano kapayapa ang iyong tulog, gigisingin ka ng isang tunog na hindi mo inaasahan. 2:00 ng madaling araw, hindi ito kulog, hindi ito sigaw mula sa labas, kundi ang dahan-dahan at sinasadyang pagpihit ng seradura ng pinto ng aking kwarto. Yung tunog na iyon ang nagpanlamig sa buong dugo ko. Dahil alam mong ang taong pumipihit noon ay hindi gustong gumawa ng ingay. Nagnanakaw sila ng pagpasok sa sarili kong pamamahay. Dahan-dahan akong umupo mula sa aking pagkakahiga sa gitna ng dilim. Ang puso ko parang tambol na kumakabog sa loob ng dibdib ko. Sa edad kong 68, malinaw pa rin sa pandinig ko ang lahat. Ang bawat lagitik ng sahig sa labas ng pasilyo, ang mga bulungan, at doon narinig ko ang boses na kailanman ay hindi ko inakalang magiging sanhi ng aking pighati, ang boses ng kaisa-isa kong anak, ang aking si Isabela. "Ma, alam kong gising ka," sabi niya, may talim sa kanyang boses. "Buksan mo na itong pinto, kailangan nating mag-usap." Ang pag-aalala sa boses niya, peke, isang matamis na lason na alam kong may kapalit. At sa likod niya, narinig ko ang manugang kong si Marco. "Tawagan na natin yung locksmith. Bayad na yon?" Locksmith. Doon gumuho ang lahat, nagdala sila ng profesional para pasukin ang kwarto ng sarili niyang ama. Ang sarili niyang ama na nag-iisang natutulog sa loob. Ang kahihiyan, ang hiya na naramdaman ko sa sandaling iyon, hindi para sa akin, kundi para sa kanya. Sa kung ano siya naging, isang anak na walang utang na loob, pero ang hindi nila alam, hindi ako nag-iisa. Para maintindihan ninyo kung bakit nangyari ang lahat ng ito, hayaan ninyong ibalik ko kayo sa simula. Ako si Ricardo Santos, isinilang ako sa Tondo, anak ng isang kargador sa Pantalan at Labandera. Wala kaming kayamanan pero mayroon kaming isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Mayroon kaming dangal. Sa loob ng 40 taon, ako ang naging haligi ng tahanan na ito. Bawat sentimo na kinita ko mula sa pagtitinda ng lechon, manok sa isang maliit na pwesto sa Quiapo, hanggang sa pagpapatayo ng 15 branch ng Santos Lechon sa buong bansa. Lahat ng iyon pinagpaguran ko. Dugo at pawis ang naging puhunan ko. May mga gabi na sa banig lang sa likod ng tindahan ako natutulog. Ulam ko ang mga tirang pagkain, inuuna kong bayaran ang mga supplier ko bago ang sarili ko. May mga gabi, lahat ng sakripisyo ko para kanino? Para sa pamilya ko, para sa yumaong asawa kong si Elena, at para sa kaisa-isa naming prinsesa, si Isabela. Binigay ko sa kanya ang lahat. Lahat ng hindi ko naranasan. Nag-aral siya sa Ateneo, nagbakasyon sa Europa. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Akala ko binibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Pero ang hindi ko namalayan, pinalaki ko pala ang isang anak na naniniwalang karapatan niyang makuha ang lahat ng hindi pinaghihirapan. Pero kahit ganoon, hindi ako nagreklamo. Dahil para sa isang magulang, sapat nang makitang masaya ang iyong anak. Ngunit ang hindi ko alam, habang ako ay nagtatrabaho, habang ako ay nag-iisa sa pagluluksa sa pagkawala ni Elena, may iba na pala silang binabalak. Ang anak at manugang ko, minamaliit na pala ako. Para sa kanila, ako na lang ang matandang walang silbi na naghihintay na lang na pumanaw. Isang sagabal sa kanilang mga plano. Pero nagkakamali sila. Akala nila isa akong matandang tupa na madaling katayin. Hindi nila alam na sa loob ng 3 buwan, bago ang gabing iyon, ang tupa ay isa na palang leon na tahimik na naghihintay. Nang magsimula ang kanilang mga pahiwatig, ang mga dokumentong gusto nilang papirmahan, naramdaman ko na. Ang kutob ng isang negosyante, ang pakiramdam na may mali. Kaya gumawa ako ng sarili kong investigasyon, lihim. Ang kanilang hindi alam, mayroon akong lihim na yaman. Pero hindi ito pera, hindi ito ari-arian. Ang alas ko, ang aking trump card, ay ang katotohanan. Ang katotohanan na nakuha ng aking pribadong investigador. Ang katotohanan na isiniwalat ng aking forensic accountant. Ang katotohanan na nakatago sa isang maliit na ilaw na pula na kumikislap sa isang sulok ng aking kwarto. Isang hidden camera. Kaya ng gabing iyon, nang tuluyan ng bumukas ang pinto, hindi takot ang nasa mukha ko, kundi awa.
Nakatayo sila doon, ang anak at manugang ko may dalang folder na naglalaman ng kanilang kasakiman. Ngunit ang mga mata nila ay hindi napunta sa akin, kundi sa lalaking kalmadong nakaupo sa silya sa tabi ng bintana. Ang abogado ko, si Atty. Reyes. Magandang gabi, pati ng abogado ko na may nangiti. Or dapat ba, magandang umaga. Doon nila naintindihan, hindi sila ang nanghuhuli, sila ang nahuli. Gusto nilang kunin ang lahat mula sa akin, ang aking mga negosyo, ang aking pera, ang aking bahay, pero ang pinakamahalaga sa lahat, gusto nilang kunin ang aking boses, ang aking pagkatao, pero hindi ako pumayag. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang kwento kung paano ko binawi ang lahat. Hindi lang ang pera, hindi lang ang mga ari-arian. Ibabahagi ko kung paano ko ipinaglaban at binawi ang aking dangal, isang aral na sana ay hindi nila malimutan, at ng kanilang magiging mga apo. Kung kayo po ay nakaranas na ng ganitong pagsubok o naramdaman na tila kayo ay isang dayuhan sa sarili ninyong pamamahay, i-like at i-share po ninyo ang video na ito. At sana po mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan nyo naman ako. Saan po kayo nanonood? Ang inyong mga kwento, ang inyong mga karanasan ay nagbibigay lakas sa ating lahat. Simulan na natin. Para lubos ninyong maunawaan kung bakit ang isang ama ay hahantong sa puntong kailangan niyang kalabanin ang sarili niyang anak, kailangan nating bumalik sa simula. Hindi sa gabing iyon, kundi sa panahong ang mga pangarap ko ay kasinlaki lang ng isang maliit na butil ng bigas na nagsusumikap tumubo sa isang tigang na lupa. Isinilang ako sa Tondo noong 1956. Ang amoy ng dagat at ang ingay ng pantalan, iyon ang bumubuhay sa aming lugar. Tanyang aking ama harawi isang kargador. Ang kanyang mga braso, mas matigas pa sa kahoy na kanyang binubuhat araw-araw. Hindi siya pala salita. Ang pagmamahal niya ay ipinapakita niya sa paglalagay ng pagkain sa aming mesa, kahit na ang katawan niya ay pagod na pagod na. Ang aking ina naman, isang labandera. Ang kanyang mga kamay laging kulubot dahil sa sabon at tubig, pero ang mga kamay na iyon ang nag-alaga sa akin. Wala kaming pera, pero mayroon kaming isang bagay na mas mahalaga, dangal. Yan ang laging sinasabi ng tatay ko. Ricardo, sabi niya sa akin isang araw habang pinupunasan niya ang kanyang pawis, ang pera nauubos, ang lakas nawawala. Pero ang dangal, iyan ang tanging bagay na walang sino man ang pwedeng nakawin sa iyo. Maliban na lang kung ikaw mismo ang magbibigay. Ang mga salitang iyon, pumaon sa aking puso at isipan. Iyon ang naging gabay ko sa buong buhay ko. Umalis ako sa amin sa edad na 19. Ang baon ko lang ay 15,000 piso at isang pangarap na para sa iba ay katawa-tawa. Gusto kong magtayo ng sarili kong kainan, hindi isang magarbong restaurant, kundi isang lugar kung saan ang isang ordinaryong manggagawa tulad ng tatay ko ay pwedeng dalhin ang kanyang pamilya para kumain ng masarap. Isang lugar kung saan kahit sa isang gabi lang, mararamdaman nilang sila ay mga hari at reyna. Ang pangarap ko ay nakasentro sa amoy ng bagong luto na lechon manok at inihaw na liempo. Nagsimula ako sa pinakamababa, tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya sa Quiapo. Ang init ng kusina, ang walang katapusang hugasin, iyon ang naging universidad ko. Sa loob ng 1 taon, naging tagaluto ako. Sa 3 taon, naging pangalawang hepe na ako sa kusina. Nag-ipon ako bawat sentimo, bawat piso, tinitipid ko. Hindi ako bumili ng bagong damit. Hindi ako lumalabas kasama ang mga kaibigan. Ang lahat ng kinikita ko ay napupunta sa isang alkansya na may nakasulat na pangarap ko. Sa edad na 25, nagawa kong makapag-down payment para sa isang maliit na pwesto sa Quezon City. 40 upuan lang, 60 putahe lang sa menu. Pinangalanan ko itong Santos Lechon. Ako ang lahat. Ako ang kusinero, ako ang waiter, ako ang kahera, ako ang tagalinis. Natutulog ako sa isang maliit na banig sa likod ng tindahan. Ang kinakain ko ay ang mga natirang pagkain sa katapusan ng araw. 19 na oras akong nagtatrabaho, araw-araw. Pero hindi ako nagreklamo dahil sa bawat manok na iniikot ko sa uling, sa bawat ngiti ng customer na nabusog,
nakikita kong unti-unting nabubuo ang aking pangarap. Doon ko nakilala si Elena, ang aking pinakamamahal na asawa. Isa siyang waitress sa unang restaurant ko. Ang ganda niya. Parang isang bituin na nahulog mula sa langit. Pero hindi lang ganda ang meron siya. Matalino siya. Mas magaling pa siyang magkwenta at mag-asikaso ng libro de kwenta kaysa sa kahit sinong accountant. Naging katuwang ko siya sa lahat ng bagay. Siya ang ilaw ng aking tahanan at naging ilaw din ng aking negosyo. Magkasama naming pinalago ang Santos Lechon. Mula sa isa, naging 2, hanggang sa umabot ng 15 restaurants sa buong Luzon at mayroon pa sa Cebu at Davao. Nagkaroon kami ng 700 empleyado, isang pamilya na binuo namin mula sa wala. At binigyan niya ako ng pinakamahalagang regalo sa lahat, ang aming kaisa-isang anak, si Isabela. Siya ang naging sentro ng aming mundo. Lahat ng hindi namin naranasan ni Elena, ibinigay namin sa kanya. Ang pinakamagagandang paaralan, ang pinakamagagarang laruan, mga bakasyon sa ibang bansa, isang trust fund para sa kanyang pag-aaral sa Ateneo. Akala ko noon, ang pagbibigay ng lahat ng material na bagay ay isang uri ng pagmamahal. Akala ko binibigyan ko siya ng mga oportunidad na hindi ko naranasan. Ang hindi ko namalayan, pinalaki ko pala ang isang tao na naniniwalang karapatan niyang makuha ang lahat nang hindi kailangang paghirapan. Isang taong hindi naiintindihan ang halaga ng sakripisyo. Siguro? Iyon ang pagkakamali ko. Masyado kong minahal ang aking anak sa maling paraan. Dahil nang mawala si Elena 5 taon na ang nakalipas dahil sa cancer, doon ko nakita ang unti-unting pagbabago. O marahil doon lang lumabas ang tunay na kulay na matagal nang nakatago sa ilalim ng isang magandang maskara, ang pagkawala ng kanyang ina na siyang aming naging tulay, ang nag-iwan sa aming 2 sa magkabilang dulo ng isang bangin na hindi ko alam kung paano tatawirin. At sa gitna ng bangin na iyon, doon pumasok ang asawa niyang si Marco. Ang unang taon pagkatapos pumanaw ni Elena ay parang isang mahabang gabi na walang katapusan. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan at sigla, ay biglang napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Bawat sulok ay may alaala niya, ang kanyang hardin, ang kanyang upuan sa hapagkainan, ang amoy ng kanyang pabango na tila nananatili pa rin sa aming kwarto. Sa gitna ng kalungkutan kong iyon, inasahan kong si Isabela ang magiging sandalan ko, ang magiging karamay ko sa pagluluksa, at sa simula, ganoon nga ang nangyari. Lagi siyang bumibisita, kasama si Marco. Nagdadala sila ng pagkain, kinakamusta nila ako. Akala ko, iyon ay tunay na pag-aalala. Akala ko, sinusubukan nilang punan ang puwang na iniwan ng kanyang ina. Pero dahan-dahan, ang mga kamusta ay napalitan ng mga tanong na hindi tungkol sa aking kalusugan, kundi tungkol sa aking kayamanan. Ba naayos mo na ba ang estate plan mo? Tanong ni Isabela isang hapon habang nagkakape kami. Sabi kasi ni Marco, importante daw yon para sa future. Noong una, hindi ko iyon pinansin. Natural lang naman para sa isang anak na isipin ang kanyang mana. Pero nasundan pa iyon ng maraming tanong. Bakit hindi mo ilipat ang ilang titulo ng lupa sa pangalan ko? Para daw iyon sa tax purposes, sabi niya ulit, na parang inuulit lang ang sinabi sa kanya ni Marco, si Marco. Laging si Marco ang nasa likod ng mga mungkahin niya, ang manugang kong abogado na laging nakasuot ng mamahaling suit at salamin. Sa tuwing magsasalita siya, laging mahinahon at propesyonal. Pero ang mga mata niya sa likod ng salamin, malamig. Laging may kalkulasyon. Parang laging sinusukat ang halaga mo. Isang gabi, dinalhan nila ako ng isang makapal na folder na gawa sa katad. Tito Ricardo, sabi ni Marco sa akin na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, pinag-aralan namin ang mga assets ninyo. May mga suggestions kami para mas maprotektahan ang pamilya. Pinuklat niya ang mga dokumento. Puro mga salitang legal na mahirap intindihin. Corporate structure, beneficiary designations, revisions sa aking huling habilin. Pero may isang dokumento doon na kumuha ng atensyon ko, isang special power of attorney.
Para saan ito, Marco? Tanong ko. Yan po, Tito. Standard procedure lang po para kung sakaling, alam nyo na, maging abala kayo o hindi kayo makapirma. Kami na ni Isabela ang pwedeng mag-asikaso ng mga papeles para sa inyo para hindi maantala ang negosyo. Just in case lang naman. Just in case. Sa kasong ano? Sa kasong maging ulyanin ako? Sa kasong hindi ko na kayang patakbuhin ang imperyong binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay? 68 anyos ako, hindi 98. 4 na beses pa rin akong nagpupunta sa gym bawat linggo. 6 oras pa rin akong nagtatrabaho. Kabisado ko pa ang bawat detalye ng bawat kontrata. Walang mali sa isip ko. Pero ang paraan ng pagsabi niya, ang tono ng boses niya, parang kinakausap niya ang isang bata, parang sinasabi niyang, hayaan mo na kami, matanda ka na. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na insulto mula sa kanya. Pag-aaralan ko muna ito, sabi ko, at isinara ko ang folder. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ni Isabela. Para naman sa atin lahat ito, pinapahirapan mo pa ang sarili mo. Hindi ito pagpapahirap, anak. Ito ay pag-iingat, sagot ko. Mula noon, naging mas mapilit sila. Halos linggo-linggo, may bago silang papel na gustong papirmahan at sa bawat pagtanggi ko nararamdaman ko ang paglamig ng kanilang pakikitungo. Ang mga pagbisita ay naging mas madalang. Ang mga tawag ay naging mas maikli. Para bang ako ay isang batong sa gabal sa kanilang daraanan. Doon na nagsimulang tumubo ang mga binhi ng pagdududa sa aking isipan. Ang parehong kutob na nagligtas sa akin sa maraming masamang desisyon sa negosyo noon ay ngayon ay sumisigaw sa loob ko. Sinasabi nitong may mali, may malaking mali. Hindi ito simpleng pag-aalala, hindi ito simpleng pagpaplano para sa hinaharap. Ito ay parang isang pangangamkam, isang dahan-dahang pag-agaw sa lahat ng pinaghirapan ko. At napagpasyahan ko, hindi ako pwedeng maging bulag, hindi ako pwedeng maging bingi. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kahit gaano pa kasakit ang katotohanan iyon, ang desisyon na imbestigahan ang sarili mong anak ay isang desisyon na walang amang gugustuhing gawin. Para kang sumusundot sa isang sugat na umaasang wala kang makitang nana. Pero sa kaibuturan ng puso mo, alam mong mayroon. Pero kailangan kong gawin para sa sarili ko, para sa alaala ni Elena. Para sa lahat ng empleyadong umaasa sa akin, ang unang tinawagan ko ay si Paulo Martinez. Isa siyang forensic accountant. Ang trabaho niya ay maghanap ng mga numero na wala sa lugar, mga transaksyon na nakatago. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Access sa mga libro ng kumpanya, sa mga personal kong bank account, sa mga titulo ng lupa. Ang sabi ko lang sa kanya, Paulo, hanapin mo ang lahat ng hindi tama. Lahat. Ang pangalawa ay si Sara de la Cruz. Isang dating investigador ng pulisya na ngayon ay may sarili ng ahensya. Siya ay maliit pero matapang. Ang trabaho na ibinigay ko sa kanya ay simple lang. Sara, sundan mo ang anak ko at ang manugang ko. Alamin mo kung ano talaga ang mga ginagawa nila kapag hindi ko sila kasama. Isang bahagi sa akin ang umaasa na babalik sila at sasabihing, Mr. Santos, nagkamali po kayo. Malinis po ang lahat. Nag-aalala lang po talaga sila sa inyo. Dasal ko iyon gabi-gabi, pero ang dasal na iyon ay hindi tinugon. Pagkalipas ng 2 buwan, tinawagan ako ni Paulo. Mr. Santos, kailangan po nating magkita, personal. Ang tono ng boses niya ay seryoso. Alam ko na, nagkita kami sa opisina ko. Inilatag niya sa aking mesa ang isang makapal na report. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig habang binubuklat ko ito. Ang nakita ko ay mas masahol pa sa inaasahan ko. Sa loob ng 2 taon, si Marco, gamit ang kanyang kaalaman sa batas, ay sistematikong pinepeke ang aking pirma. Mga deed of sale, mga stock transfer certificate, mga bank authorization, nakita ko ang mga kopya ng aking pirma. Halos perpekto pero hindi. May kaunting pagkakaiba na ako lang ang makakapansin. Gumawa siya ng isang kumpanyang hindi ko kailanman narinig. Isang shell corporation. Ang pangalan, Bonifacio Holdings LLC. Ang pangalang iyon, isang insulto sa ating bayani. At sa ilalim ng pangalan na iyon, unti-unti niyang inilipat ang aking mga ari-arian. Isang gusali sa Makati,
2 lote sa Cebu, mga stock sa malalaking kumpanya. At ang pinakamasakit, 2 sa mga pinakauna kong restaurant. Ang halaga ng lahat ng nailipat niya, 230 milyong piso, 130,000. Ang mga numero ay parang lumalangoy sa aking paningin. Hindi ito pera lang. Ito ay 40 taon ng aking buhay, ang mga gabing walang tulog, ang mga pangarap ni Elena, ang kinabukasan ng aking mga empleyado, ninakaw ng taong tinanggap ko sa aking pamilya. Pero hindi pa iyon ang katapusan. Kinabukasan, si Sarah naman ang dumating. Ang dala niya ay hindi mga numero, kundi mga litrato at isang kwento na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Sinundan niya si Marco sa isang opisina ng isang doktor sa Bonifacio Global City, isang neurologist na nagngangalang Dr. Stephen Walsh. Kunan niya ng litrato ang kanilang pag-uusap at nakuha niya ang impormasyon kung ano ang pinag-usapan nila. Si Dr. Walsh, na hindi ako kailanman nakita o nasuri, ay pumirma sa isang medical affidavit. Isang legal na dokumento na nagsasabing ako, si Ricardo Santos, ay nagpapakita ng malinaw na mga sintomas ng cognitive decline at dementia. Sira ang ulo, ulyanin. Wala na sa tamang pag-iisip. Doon ko naintindihan ang kabuuan ng kanilang plano. Isang plano na kasing talino ng isang demonyo. Gagamitin nila ang peking medical affidavit para magsampa ng kaso sa korte, para ideklara akong incompetent. At hihilingin nila sa korte na italaga si Marco bilang aking legal guardian. Sa sandaling mangyari iyon, tapos na ang lahat. Mawawalan ako ng karapatang magdesisyon para sa sarili ko. Siya na ang magiging may-ari ng lahat. At lahat ng ginawa niyang pagnanakaw ay magiging legal. At ang huling bahagi ng plano, ang pinakakasuklam-suklam sa lahat, ay ang plano nila para sa akin. Hindi nila ako ipapasok sa isang ordinaryong nursing home. Masyadong halata iyon. Nakahanap sila ng isang luxury assisted living facility sa Tagaytay. Isang magandang kulungan, malayo sa Maynila. Malayo sa lahat ng kaibigan at empleyado ko. Isang lugar kung saan pwede nila akong itago habang dahan-dahan nilang sinisira ang lahat ng aking binuo. Pagkatapos kong basahin at makita ang lahat ng ebidensya, hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Ang naramdaman ko ay isang matinding lamig. Isang lamig na tumagos hanggang sa aking mga buto. Ito na pala ang tingin sa akin ng sarili kong anak. Isang matandang kasangkapan na kailangan ng itapon. Sa gabing iyon, namatay ang isang bahagi ng aking pagkatao. Ang bahagi na nagmamahal at nagtitiwala kay Isabela. At ang pumalit dito ay isang matigas na determinasyon. Hindi ako magiging biktima, hindi sa ganitong paraan. Ang unang tawag na ginawa ko kinaumagahan ay hindi sa pulisya, kundi sa aking pinagkakatiwalaang abogado sa loob ng 20 taon, si Attorney Jose Reyes. Si Attorney Reyes ay 70 taong gulang na, pero ang kanyang isip ay mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo at ang kanyang katapatan ay subok na ng panahon. Nagkita kami sa aking bahay. Inilatag ko sa harap niya ang lahat. Ang report ni Paulo, ang mga litrato ni Sarah, ang kopya ng peking medical affidavit. Habang binabasa niya ang mga ito, ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pagiging kalmado, naging seryoso, hanggang sa pagiging galit. Cardo, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan, ito ay masahol pa sa masahol. Kung mauuna silang magsampa ng guardianship petition kahit na peke ang ebidensya nila, abutin tayo ng taon sa korte para labanan ito. At sa loob ng mga taong iyon, sila ang may kontrol sa lahat. Wala tayong maraming taon, Jose, sagot ko. Ayon sa impormasyon ni Sarah, mayroon na lang tayong ilang linggo. Kung ganoon, sabi niya, at tumingin siya sa aking mga mata. Kailangan nating kumilos, bilis at matalino. Ang aming kusina ay naging aming war room. Hindi kami nagplano ng depensa. Nagplano kami ng isang ganting salakay. Ang unang hakbang, protektahan ang kumpanya. Gumawa kami ng isang irrevocable trust para sa lahat ng aking 15 restaurant. Sa madaling salita,
Inilagay ko ang mga negosyo sa loob ng isang bakal na kahon na may sariling mga tagapamahala, kasama si Atay Reyes, ang aking Chief Financial Officer at 2 eksperto sa industriya. Ang kahon na ito ay hindi nila kayang buksan kahit na makuha pa nila ang guardianship sa akin bilang isang individual. Ang Santos Lechon ay ligtas. Ang 700 empleyado ko ay ligtas. Ang pangalawang hakbang, protektahan ang aking mga personal na ari-arian. Ang mga natitirang titulo ng lupa at mga investment ay inilipat ko sa isang hiwalay na AMEA, Asset Protection Trust. Lahat ng papeles ay legal, malinis at may tamang dokumentasyon, hindi tulad ng mga peking gawa ni Marco. Ang pangatlong hakbang, ang aking mga personal na pera. Nagpunta ako sa mga bagong bangko, nagpalit ako ng lahat ng password. Nag-activate ako ng 2-factor authentication. Ginawa kong imposible para sa sinuman na galawin ang kahit isang sentimo nang walang aking direktang pahintulot. At ang pang-apat na hakbang, ang pinakamahalaga sa lahat, ang paghahanda ng aming sandata. Tinipon namin ang lahat ng ebidensya, bawat peking pirma, bawat bank transfer papunta sa kanilang shell company, bawat litrato. Bawat dokumento, inilagay namin ang lahat sa isang makapal na folder. Ang folder na ito, ang aming magiging bomba na sasabog sa kanilang mga mukha. Naisip ni Atty. Reyes na kami na ang unang sumugod. Isampa na natin ang kaso ngayon, Cardo. Unahan na natin sila. Hindi pa, Jose, sabi ko. Gusto kong sila mismo ang magbigti sa sarili nilang lubid. Gusto kong mahuli sila sa akto. Kaya naghintay kami. Nagpatuloy ako sa aking normal na buhay. Nagpupunta ako sa mga restaurant. Tinitikman ko ang mga bagong recipe. Kinakausap ko ang aking mga manager. Sa telepono, si Isabela ay tumatawag pa rin. Ang boses niya puno ng peking pag-aalala. Kamusta ka na? Mukhang pagod ka sa boses mo. Umiinom ka ba ng vitamins? At ako, sumasakay lang ako sa kanyang palabas. Oo, anak. Ayos lang si Papa. Medyo abala lang sa paghahanda para sa Pasko. Pero sa likod ng lahat ng iyon, ang aming bitag ay nakahanda na. Ang huling piyesa ng aming plano ay dumating ng iminungkahi ni Atty. Reyes na manatili muna siya sa aking bahay ng ilang araw. Para lang sigurado, Cardo, baka may subukan silang gawin. Pumayag ako. At sa araw na iyon, nagpakabit ako ng mga maliliit na kamera sa bawat sulok ng aking bahay. Sa pasilyo, sa sala, sa labas ng pinto ng aking kwarto. Lahat ay konektado sa isang cloud server na hindi nila kayang i-access. Ang entablado ay handa na. Ang mga aktor ay nasa kani-kanilang pwesto. Ang kailangan na lang naming gawin ay maghintay na bumukas ang kurtina para sa huling akto ng kanilang trahedya. At hindi kami naghintay ng matagal. Ang mga sumunod na araw ay parang isang laro ng chess. Isang laro kung saan alam ko na ang bawat susunod na galaw ng aking kalaban, pero kailangan kong magpanggap na wala akong kamalay-malay. Bawat tawag ni Isabela ay isang pagsubok sa aking kakayahang umarte. Ba, kumain ka na ba sa tamang oras? Tanong niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng isang pag-aalalang napakaplastik, napakababaw. Oo, anak, sagot ko. Habang pinipigilan kong mailabas ang galit sa aking tono. Huwag kang mag-alala, malakas pa ang papa mo. Ang bawat salita ko ay maingat na pinipili. Kailangan nilang maniwala na ako pa rin ang matandang Ricardo na kilala nila. Medyo makulit, medyo matigas ang ulo, pero madaling mauto. Kailangan nilang maniwala na ang kanilang plano ay tumatakbo pa rin ng maayos. Dahil ang isang hayop na nasusukol ay nagiging mas mapanganib, kailangan kong hayaan silang lumapit sa bitag ng kusa ng walang pag-aalinlangan. Sa loob ng aking bahay, si Atty. Reyes ay tahimik na nakatira sa guest room. Sa araw, nag-uusap kami sa aking opisina, pinaplano ang mga susunod na hakbang. Sa gabi, ang bahay ay nagiging isang kampo na nag-aabang sa paglusob ng kaaway. Ang mga ilaw ng kamera, na kasing liit lang ng ulo ng karayom, ay tahimik na nagbabantay. Alam kong malapit na. Nararamdaman ko ito. Sinabi sa akin ni Paulo, ang aking accountant, na may mga pagtatanong na ginagawa sa bangko tungkol sa aking mga account. Sinusubukan nilang alamin
kung gaano kalaki ang aking liquid cash. Sila ay naghahanda na para sa kanilang huling at pinakamalaking atake. At isang gabi, habang nagbabasa ako sa aking sala, tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi pamilyar. Ito na, si Sarah, ang aking investigador. Tito Ricardo, sabi niya, ang boses niya ay mabilis at mahina. Nandito ako sa Antipolo. Kakaalis lang nila sa isang shop ng locksmith. May dala silang gamit. May mga litrato ako. Ang kutob ko, ngayong gabi or bukas ng gabi ang kilos nila. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ko ang kakaibang pagtibok ng aking puso. Hindi ito takot, ito ay pananabik. Ang mahabang paghihintay ay malapit ng matapos. Agad kong pinuntahan si Attorney Reyes sa kanyang kwarto. Jose, ito na, sabi ko. Nakuha na nila ang locksmith. Tumayo siya agad, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Kung ganoon, kailangan nating maghanda. Ano ang plano? Simple lang ang plano, Jose, sagot ko. Ngayong gabi ilalak ko ang pinto ng aking kwarto. Isang bagay na hindi ko kailanman ginagawa. Iyon ang magiging pain. Ikaw mananatili ka sa silya sa loob ng aking kwarto. Sa dilim, maghihintay ka. Ang kamera ay nakabukas na. Ang kailangan mo lang gawin ay salubungin sila. Sigurado ka ba dito, Cardo? Tanong niya. Pwede itong maging delikado. Mas delikado kung hahayaan ko silang magpatuloy, Jose, sabi ko. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na kalangitan. Panahon na para harapin nila ang bunga ng kanilang mga ginawa. Ang gabing iyon ay ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Pagkatapos naming maghapunan, nagpaalam ako kay Atay de Reyes. Pumasok ako sa aking kwarto, narinig ko ang mahinang pagpasok ni Atay de Reyes makalipas ang ilang minuto. Umupo siya sa silyang inihanda namin sa tabi ng bintana sa isang sulok na hindi agad makikita mula sa pinto. Kinuha ko ang susi at narinig ko ang malakas na tunog ng paglock ng pinto. Ang tunog na iyon ay ang hudyat. Ang bitag ay nakahanda na. Humiga ako sa aking kama pero hindi ako natulog. Nakatingin lang ako sa kisame, nakikinig sa bawat tunog. Ang oras ay tila gumagapang, 10:00. 11:00, hating gabi, ang bawat pagdaan ng sasakyan sa labas, ang bawat tahol ng aso sa kapitbahay ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Nag-isip ako. Inisip ko si Isabela noong siya ay bata pa, ang kanyang maliliit na kamay na nakakapit sa akin, ang kanyang mga tawa na pumupuno sa buong bahay. Paano kami humantong sa ganito? Saan ako nagkamali? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan, parang isang sirang plaka. 2:00 ng madaling araw, doon ko ito narinig, isang napakahinang tunog ng pagpihit ng seradura. Dahan-dahan, maingat. Sinundan ito ng isang bulong. Hindi ko marinig kung ano ang sinabi, pero kilala ko ang mga boses na iyon. Ang boses ng aking anak at ng kanyang asawa. At pagkatapos, narinig ko ang isa pang tunog. Ang tunog ng metal na kumikiskis sa metal. Ang tunog ng isang profesional na ginagawa ang kanyang trabaho, ang locksmith. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ito na ang sandali ng katotohanan. Umupo ako sa aking kama, inayos ko ang aking sarili. Pinakalma ko ang aking paghinga. Hindi ako pwedeng magpakita ng galit o takot. Kailangan kong maging bato. Kailangan kong maging yelo. Ilang minuto pa ang lumipas. Ang tunog ng pagkakalikot sa seradura ay nagpatuloy at pagkatapos, isang malakas na click. Ang tunog ng kanilang tagumpay at ang tunog ng kanilang kabiguan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Isang siwang ng liwanag mula sa pasilyo ang pumasok sa madilim na kwarto. At sa siwang na iyon, nakita ko ang kanilang mga anino. 3. Una si Isabela. Sumunod si Marco, may hawak na isang leather folder. At sa likod nila, isang payat na lalaki na nakayuko, ang anino ng isang bayad na traidor. Pumasok sila ng dahan-dahan. Akala nila ako ay mahimbing na natutulog. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kama. Sa anyo ng isang matandang lalaki na akala nila ay wala ng laban. Pero hindi nila ako tinitingnan. Ang kanilang mga mata ay hindi nakakita sa kadiliman.
Hindi nila nakita ang figura na tahimik na nakaupo sa silya sa tabi ng bintana. Magandang gabi, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na kalmado, malakas at puno ng autoridad. Ang boses ni Atty. Reyes. Ang kanilang mga anino ay biglang natigilan. Para silang mga estatwa na biglang nabuhay at nakakita ng multo. Ang locksmith ay napatalon sa gulat. Doon nagsalita ulit si Atty. Reyes habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa dilim. O dapat ba? Magandang umaga. Itinuro niya ang isang maliit na pulang ilaw na kumikislap sa sulok ng kisame. Ang ilaw ng kamera. Nakabukas na ang kamera mula pa kanina. Mula sa unang pagpihit ninyo sa siradura. Breaking and entering. Pagtatangkang magnakaw. Lahat nakuhanan. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanilang mga mukha. At doon binuksan ko ang ilaw sa tabi ng aking kama. Sa isang iglap, ang buong kwarto ay naligo sa liwanag. At doon ko nakita ang kanilang mga reaksyon. Ang reaksyon na hindi ko malilimutan habang ako ay nabubuhay. Ang locksmith, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Pinitawan niya ang kanyang mga gamit at tumakbo. Tumakbo siya ng napakabilis. Narinig ko pa ang pagkadapa niya sa hagdanan. Si Marco, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang leather folder na hawak niya ay bumagsak sa sahig. Ang mga papeles ng kanyang kasakiman ay kumalat na parang mga basurang walang halaga. At si Isabela, ang anak ko, tumingin siya sa akin. At sa kanyang mga mata, wala akong nakitang pagsisisi o takot. Ang nakita ko ay puro walang halong galit. Galit ng isang taong nahuli. Plinano mo ito, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Alam mong darating kami. Doon ako nagsalita sa unang pagkakataon. Oo, Isabela, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado pero matigas. Alam ko na ang lahat, sa loob ng 3 buwan, ang bitag ay nagsara na. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang hangin ay puno ng tensyon, ng mga salitang hindi masabi, at ng isang relasyong tuluyan ng nawasak. Si Marco ay nakatayo pa rin na parang isang estatwa, nakatingin sa mga nagkalat na papel sa sahig. Ang mga papel na dapat sana ay magiging susi sa kanyang tagumpay, ngunit ngayon ay naging ebidensya ng kanyang krimen. Si Isabela naman, matapos ang unang bugso ng galit, ay nakatitig sa akin na may halong pagtataka at pagkamuhi. Paano? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na naglalaman ng lahat. Paano ko nalaman? Paano ko sila naunahan? Paano? Ulit ko, habang dahan-dahan akong tumatayo mula sa aking kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong ako ulit ang may kontrol. Ako ulit si Ricardo Santos. Nakalimutan mo na yata, anak, na bago ako naging ama mo, isa akong negosyante. At ang isang magaling na negosyante ay marunong kumilatis ng mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Lumapit ako sa kanila. Bawat hakbang ko ay mabigat. Bawat hakbang ay isang paalala ng kanilang kataksilan. Akala ninyo dahil lang sa edad ko ay mahina na ako, ulyanin. Madaling lokohin. Iyon ang pinakamalaki ninyong pagkakamali. Dinampot ko ang isa sa mga papel mula sa sahig. Ito ang peking medical affidavit. Itinaas ko ito sa harap ng kanilang mga mukha. Isang doktor na hindi ako kailanman nakita ay magsasabing sira na ang aking ulo? Ganoon ba kababa ang tingin ninyo sa akin? Sinubukan ni Marco na bawiin ang kanyang pagiging abogado. Tito Ricardo, hindi po iyan ganyan. Pwede po nating pag-usapan ito? Pag-usapan? Putol ni Atty. Reyes na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Tapos na ang usapan, Mr. Lim. Ang tawag dito ay criminal conspiracy, forgery, attempted fraud. At dahil pinasok ninyo ang kwartong ito gamit ang isang locksmith nang walang pahintulot ng may-ari, iyan ay qualified trespass to dwelling. Lahat ng iyan ay may kaakibat na pagkakakulong. Hindi kami pumasok nang walang pahintulot, sigaw ni Isabela. Pamilya kami, may karapatan kami dito. Karapatan? Tanong ko, at sa pagkakataong ito, hindi ko na napigilan ang pait sa aking boses. Ang karapatan bang iyan ay kasama ang pagnanakaw ng 200
at 30 milyong piso? Kasama ba diyan ang pagpeke sa aking pirma para ilipat ang mga negosyong pinaghirapan namin ng nanay mo? Kasama ba diyan ang planong itapon ako sa Tagaytay na parang isang basahan? Ang bawat tanong ko ay parang isang sampal sa kanilang mga mukha. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Isabela. Ang galit ay napalitan ng takot. Ang takot ng isang taong na-realize na wala na siyang kawala. Nagsimula siyang umiyak. Mga totoong luha na ngayon, hindi na peke. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Hindi mo ginusto? Sabi ko. Pero pumayag ka. Pumayag kang maging kasabwat sa pagnanakaw sa sarili mong ama. Pumayag kang sirain ang pangalan ko. Para saan, Isabela? Para sa pera? Hindi pa ba sapat ang lahat ng ibinigay ko sa iyo? Doon ang maskara ni Marco ay tuluyan ng nalaglag. Wala na ang magalang na abogado. Ang lumabas ay ang tunay na siya, isang desperadong tao. Wala kayong pruweba, sabi niya. Salitaan niyo lang laban sa salita namin. Ngumiti si Atrimero Reyes, isang ngiti na nakakakilabot. Talaga ba, Mr. Lim? Ang forensic report mula kay Mr. Martinez, ang mga litrato at video mula kay Ms. De La Cruz, ang recording ng kamera na ito, at ang testimonya ng locksmith na tumakbo pababa ng hagdan, sa tingin mo ba, salita lang namin ang lahat ng iyon? Pagkarinig sa pangalan ng locksmith, lalong namutla si Marco. Doon niya naintindihan. Hindi lang ito isang simpleng paghaharap. Ito ay isang operasyon na plinanong mabuti. Sila ang isda na pumasok sa lambat. Ano ang gusto ninyo? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay basag na. Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa aking anak na humahagulgol. Sa isang sandali, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib, ang sakit ng pagiging isang ama. Pero alam kong hindi ako pwedeng magpadala sa awa. Ang gusto ko, sabi ko, ang gusto ko ay hustisya. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin ba? Sigaw ni Isabela. Masisisra ang buhay namin, makukulong si Marco, mawawalan siya ng lisensya, paano na kami, paano na ang mga anak namin? Iyan sana ang inisip ninyo bago ninyo ginawa ang lahat ng ito, sabi ko, at tumalikod ako. Hindi ko na kayang tingnan ang kanyang mukha. Umalis na kayo, ngayon din. Lumabas sila ng kwarto ng walang imik. Ang dating tikas ni Marco ay nawala. Ang dating ganda ni Isabela ay napalitan ng isang mukha ng desperasyon. Habang papalayo sila sa pasilyo, narinig ko ang huling salita mula kay Marco, isang banta. Hindi pa tayo tapos dito, matanda. Pero ang banta niya ay walang laman dahil alam naming dalawa. Tapos na ang lahat para sa kanya. Ang gabi ng kanilang pagtataksil ay naging gabi rin ng kanilang pagbagsak. At habang nakatayo kami ni Attorney Reyes sa aking kwarto, sa gitna ng mga nagkalat na ebidensya ng kanilang kasalanan, alam kong ang susunod na kabanata ay magaganap na hindi na sa loob ng bahay na ito, kundi sa loob ng korte. Kinaumagahan, ang sikat ng araw ay tila isang saksi sa lahat ng nangyari. Pero sa halip na magdala ng pag-asa, ang liwanag ay nagdala ng isang malamig na katotohanan. Ang giyera ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ang pinakamahirap na bahagi. Kasama si Attorney Reyes, nagpunta kami sa Office of the City Prosecutor. Dala namin ang lahat. Ang makapal na folder ng ebidensya, ang USB na naglalaman ng video mula sa kamera, at ang mga sinumpaang salaysay ni na Paulo at Sara. Ang piskal na humarap sa amin, isang babaeng nasa katanghalian ng edad, ay seryosong pinakinggan ang bawat detalye. Habang inilalabas ni Attorney Reyes ang mga dokumento isa-isa, nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa profesional na interes, naging pagkabigla, hanggang sa hindi maitagong galit sa ginawa nila. This is one of the most brazen cases of financial elder abuse I have ever seen, sabi ng piskal pagkatapos niyang makita ang lahat. Mr. Santos, we will file this immediately. We will recommend no bail for the charges of qualified theft through falsification. Paglabas namin sa gusali ng piskaliya, naramdaman ko ang isang bahagyang gumaan sa aking dibdib. Nagsimula na ang proseso. Ang gulong ng hustisya, kahit na mabagal, ay nagsimula ng umikot. Pero ang hindi ko inaasahan,
ay kung gaano kabilis umikot ang gulong ng tsismis. Bago pa man matapos ang araw, may nag-leak na ng impormasyon sa media. Siguro isang clerk sa piskalya o isang taong nakarinig ng kwento. Ang unang headline na nakita ko online ay, "Kilalang Lechon King, biktima ng milyon-milyong pandaraya, sariling anak at manugang, itinuturong suspek." Pagkatapos noon, sumabog ang lahat. Ang telepono ko ay hindi tumigil sa pag-ring. Mga tawag mula sa mga kaibigan na hindi makapaniwala. Mga tawag mula sa mga kasosyo sa negosyo na nag-aalala. At syempre, mga tawag mula sa mga reporter mula sa iba't ibang istasyon ng TV at dyaryo. Bawat isa sa kanila gustong makuha ang aking panig. Gusto nilang gawing isang palabas sa telebisyon ang trahedya ng aking pamilya. Pinatay ko ang aking telepono. Naglabas kami ng isang opisyal na pahayag sa pamamagitan ni Attorney Reyes. Maikli lang, formal. Natuklasan po ni Mr. Ricardo Santos ang ilang mapanlinlang na gawain na nakaapekto sa kanyang mga personal na ari-arian. Siya po ay lubos na nakikipagtulungan sa mga autoridad. Ang operasyon ng kanyang mga restaurant ay hindi apektado. Si Mr. Santos ay nananatiling aktibo sa pamamahala ng kanyang mga negosyo at nasa buong pag-iisip sa kabila ng mga pagtatangka ng ilang partido na palabasin ang kasalungat. Ang huling pangungusap na iyon ay isang direktang patama sa peking medical affidavit. Isang mensahe hindi lang para sa publiko, kundi para na rin kay Dr. Walsh. At naging epektibo ito. Kinabukasan, ang kampo ng doktor ay naglabas ng sarili nilang pahayag. Wayas, sinasabing ang kanyang pirma ay malamang na pineke at hindi niya kailanman sinuri si Ricardo Santos. Isang duwag na lumiligtas sa sarili niyang balat. Ang mga sumunod na araw ay parang isang bagyo. Ang pangalan ng aking pamilya na 40 taon kong iningatan ay biglang naging laman ng bawat usapan. Sa loob ng 3 araw, ang law firm ni Marco ay naglabas ng anunsyo na siya ay nasa indefinite leave. Ang Integrated Bar of the Philippines ay nagbukas ng sarili nitong investigasyon. Ang mundo ni Marco ay gumuho sa isang iglap. Pero ang pinakamasakit na resulta ay ang epekto nito sa aking mga apo, ang mga anak ni Isabela. Si Angela, 22 anyos, at si Miguel, 19. Sila ang mga totoong biktima sa lahat ng ito. Inosente, nadawit sa isang kasalanan na hindi nila ginawa. Isang gabi tumawag si Angela. Ang boses niya ay basag, puno ng pag-iyak. "Lolo," sabi niya, "Lolo, totoo po ba lahat ng sinasabi sa news? Bakit po? Bakit po nagkakaganito?" Ang bawat hikbi niya ay parang isang karayom na tumutusok sa aking puso. "Angela, apo," sabi ko, "ang boses ko ay pilit kong pinatatag. Sana hindi ito totoo, pero ang mama mo at si Tito Marco mo, may mga nagawa silang mali at kailangan nilang harapin iyon." "Pero makukulong po ba si mama?" tanong niya, at sa tanong na iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. "Lolo, parang awa niyo na. Huwag niyo pong hayaang makulong si mama. Siya pa rin po ang nanay namin." Pumikit ako. Huminga ako ng malalim. "Angela, pakinggan mo si Lolo. Ang desisyon ay wala na sa aking mga kamay. Nasa korte na ito, pero may isang bagay akong maipapangako sa iyo at sa kapatid mo. Ano man ang mangyari sa mga magulang ninyo, hindi ko kayo pababayaan. Ang college funds ninyo na inayos pa ng Lola Elena ninyo ay ligtas. Walang sino man ang pwedeng gumalaw noon. Tatapusin ninyo ang inyong pag-aaral. Magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan. Pangako iyan ni Lolo." May katahimikan sa kabilang linya maliban sa kanyang mga hikpi. "Salamat po, Lolo," sabi niya, "at sorry po." "Bakit ka nagsusorry, apo?" "Sorry po kasi hindi namin nakita. Hindi po namin kayo nabalaan." "Wala kayong kasalanan, Angela," sabi ko. "Wala." Pagkatapos ng tawag na iyon, naupo ako sa dilim sa loob ng mahabang oras. Ang bigat sa aking dibdib ay parang isang malaking bato. Ang desisyon kong ituloy ang kaso ay hindi lang nakaapekto kina Isabela at Marco, apektado ang lahat. Ang aking mga apo, ang aking mga empleyado, ang pangalan ng aming pamilya. Tama ba ang ginawa ko? O dapat ba para sa kapakanan ng lahat ay nanahimik na lang ako at hinayaan silang nakawin ang lahat? Pero sa tuwing tinatanong ko ang sarili ko niyan,
Naaalala ko ang mga salita ng aking ama. Ang dangal, iyan ang tanging bagay na walang sino man ang pwedeng nakawin sa iyo maliban na lang kung ikaw mismo ang magbibigay. Hindi ako papayag na ako mismo ang magbigay ng aking dangal. Ipaglalaban ko ito. Hanggang sa huli, lumipas ang mga buwan. Ang kaso ay umuusad sa mabagal na proseso ng hustisya sa Pilipinas. Ang mga abogado ni Marco ay sinubukan ang lahat ng taktika para maantala ang paglilitis. Nag-file sila ng motion to dismiss. Kinwestiyon nila kung paano nakuha ang mga ebidensya. Sinubukan nilang palabasin na ako ay nagbigay ng pahintulot sa mga paglipat ng ari-arian, na ako lang daw ay nalilito dahil sa aking edad. Pero lahat ng iyon ay walang nangyari. Ang mga ebidensya namin ay matibay na parang bato. Ang forensic report ni Paulo ay hindi matitinag. Ang investigasyon ni Sarah ay walang butas. At higit sa lahat, ang video nila na pumapasok sa aking kwarto ay isang patunay na hindi nila kayang pasinungalingan. 2 linggo bago ang nakatakdang simula ng trial, nakatanggap ng tawag si Attorney Reyes. Galing ito sa lead counsel ni Marco. Jose, anong sabi? Tanong ko nang pumasok si Attorney Reyes sa aking opisina. Umupo siya sa silya sa harap ng aking mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Gusto nilang makipag-areglo, Cardo. Nag-aalok sila ng isang plea deal. Ano ang alok? Aaminin ni Marco ang kasong estafa. 3 taon ng probation, walang pagkakakulong. Ibabalik niya ang lahat ng ninakaw na ari-arian. At isusuko niya ang kanyang lisensya bilang abogado habang buhay. 3 taon ng probation para sa pagnanakaw ng daan-daang milyon at sa pagtatangkang sirain ang aking pagkatao. Tila napakababaw na parusa. At si Isabela, ano ang mangyayari sa kanya? Iyon ang kapalit, Cardo, sabi ni Attorney Reyes. Kung tatanggapin mo ang alok na ito para kay Marco, idodrop ng piskalya ang lahat ng kaso laban kay Isabela. Kung magtitestify siya laban sa sarili niyang asawa. Natahimik ako. Ang alok na yon ay isang bitag na may kasamang lason. Gusto nilang isakripisyo si Marco para mailigtas si Isabela. Gusto nilang gamitin ang pagiging anak niya sa akin para palambutin ang aking puso. Gusto nilang itapon si Marco sa ilalim ng bus, sabi ko. Sa madaling salita, oo, sagot ni Attorney Reyes. Pinag-isipan ko ito ng matagal. Ang galit sa loob ko ay nagsusumigaw na huwag kong tanggapin. Dapat silang parehong managot, dapat silang parehong makulong. Pero may isang bahagi sa akin, ang bahagi ng pagiging isang ama, na nag-aalangan, si Isabela. Kahit anong sama ng loob ko sa kanya, siya pa rin ang kaisa-isa kong anak. Ang ina ng aking mga apo, kung makukulong siya, paano na sina Angela at Miguel? Alam ni Attorney Reyes ang tumatakbo sa isip ko. Cardo, anuman ang maging desisyon mo, susuportahan kita. Pero tandaan mo, hindi mo obligasyong iligtas siya. Alam ko, Jose, alam ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Pero bago ako magdesisyon, may isang kondisyon ako. Ano yon? Humarap ako sa kanya. Sabihin mo sa kanila, gusto kong marinig mismo mula kay Isabela. Kailangan niya akong tawagan, hindi ang mga abogado, siya mismo. At kailangan naming mag-usap. Lumipas ang 2 araw. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa akin. At isang gabi, habang nag-iisa ako sa aking study, tumunog ito. Nakita ko ang pangalan niya sa screen, Isabela. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot. Hello? Ba? Ang boses niya sa kabilang linya ay mahina, basag, halos isang bulong. Ako ito, si Isabela. Hindi ako nagsalita agad, hinayaan ko siyang magpatuloy. Sabi ng abogado ni Marco, gusto mo daw akong makausap? Oo, sagot ko. Gusto kong marinig mula sa iyo. Hindi mula sa mga kwento ng abogado, hindi mula sa mga peking pag-iyak. Gusto kong malaman ang totoo. Bakit, Isabela? Bakit mo ito ginawa? Narinig ko ang kanyang malalim na paghinga at pagkatapos, sa loob ng halos kalahating oras, nagsalita siya. At sa bawat salita niya, nararamdaman ko ang unti-unting pagguho ng pader ng galit sa aking puso na napapalitan ng isang matinding awa at kalungkutan.
Inamin niya ang lahat. Sinabi niyang si Marco ang nagplano ng lahat mula sa simula. Na noong una, naniwala siyang para lang iyon sa tax purposes at para protektahan ang yaman ng pamilya. Pero nang malaman niyang pinepeke na ni Marco ang aking pirma, natakot na siyang umatras. Tinakot siya ni Marco na idadawit din siya, na pareho silang makukulong kung mabubunyag ang lahat. Naging mahina po ako ba, sabi niya habang umiiyak. Hinayaan ko siyang kontrolin ako. Hinayaan kong talunin ng takot at kasakiman ang pagmamahal ko sa iyo. At ang planong ideklara akong ulyanin? Tanong ko. Hindi ko po iyon gusto ba? Maniwala po kayo, sabi niya. Pero sinabi niya na iyon na lang daw ang paraan para hindi tayo mademanda kapag nalaman mo ang lahat. Sabi niya, komportable ka naman daw doon. Pansamantala lang daw. Naging duwag po ako. Nagsisisi po ako ba? Sobra-sobra. At tinanong ko ang pinakamahalagang tanong. Nagsisisi ka ba dahil sa ginawa mo? O nagsisisi ka lang dahil nahuli ka? Doon siya humagulgol. Isang iyak na puno ng sakit at pagsisisi. Nagsisisi po ako sa lahat ba? Nawala na po ang lahat sa akin. Ang asawa ko, ang respeto ng mga anak ko, at nawala ka. Sinira ko ang pamilya natin para sa perang hindi ko naman kailangan. Kung mababalik ko lang po ang lahat, gagawin ko. Sa sandaling iyon, naniwala ako sa kanya. Isabella, sabi ko, ang boses ko ay kalmado na. Kung magte-testify ka ng totoo laban kay Marco, kung isasauli ninyo ang lahat, narinig ko ang kanyang pagkabigla. Talaga po ba? Pero may kondisyon, sabi ko. Kailangan mong hiwalayan si Marco, magsimula ka ng bagong buhay. At kailangan mong maintindihan, hindi ko ito ginagawa dahil napatawad na kita. Dahil ang totoo, hindi ko pa alam kung kaya ko. Ginagawa ko ito dahil anak pa rin kita. At dahil alam kong ito ang gugustuhin ng nanay mo. Salamat po ba? Maraming salamat po. Huwag ka munang magpasalamat, sabi ko, at ito na ang huling at pinakamabigat na salita. Dahil ang relasyon natin ay hindi na babalik sa dati. Sinira mo ang isang bagay na hindi basta-basta naaayos. Ang tiwala, kailangan mo iyong paghirapan para makuha ulit. Kung makukuha mo pa. Naiintindihan ko po, sabi niya. Pagkatapos ng tawag na iyon, alam ko na ang aking desisyon. Hindi ito hustisya laban sa awa. Ito ay pagpili sa isang mas maliit na kasamaan. Ito ay pagbibigay ng isang huling pagkakataon, isang pagkakataon na sana ay hindi niya sayangin. Ang plea deal ay natuloy. Sa loob ng korte, tumayo si Isabella. Nakita ko siya mula sa aking kinauupuan sa likuran. Payat, maputla. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong tingin. Nang tanungin siya ng piskal, sumagot siya. Ang boses niya ay mahina, pero malinaw. Isinalaysay niya ang lahat, ang bawat detalye ng plano ni Marco. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat peking pirma. Hindi niya sinubukang pagtakpan ang sarili niyang pagkakasala. Inamin niya ang kanyang naging papel sa lahat ng iyon. Habang nagsasalita siya, nakatingin ako kay Marco. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang abogado, nakayuko. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang talunan. Ang matalinong abogado, ang aroganteng manugang, ay wala na. Ang natira na lang ay isang taong sinira ng sarili niyang kasakiman. Nang magtama ang aming mga mata, wala akong nakitang pagsisisi. Ang nakita ko lang ay galit. Galit sa akin dahil hindi ako nagpatalo. Ang hatol ay ibinaba. Dahil sa kanyang testimonya at sa bigat ng mga ebidensya, si Marco Lim ay napatunayang nagkasala. 5 taon sa totoong kulungan, hindi probation. Ang hukom, isang matandang babae na may matatalim na mata, ay nagbigay ng isang maikling talumpati. Sinabi niya na ang krimen ni Marco ay hindi lang pagnanakaw ng pera, kundi isang pag-atake sa dignidad ng mga nakatatanda. Isang krimen na sumisira sa pinakasagradong unit ng lipunan, ang pamilya. Permanenteng binawi ang kanyang lisensya bilang abogado. Ang lahat ng ninakaw niya ay ipinag-utos na ibalik kasama ang mga danyos. Si Isabella ay pinalaya. Alinsunod sa kasunduan, ang mga kaso laban sa kanya ay ibinasura. Pero habang papalabas siya ng korte,
Alam kong hindi siya tunay na malaya. Ang bigat ng kanyang ginawa ay isang sentensya na habang buhay niyang dadalhin. 1 taon na ang nakalipas mula noon, ang buhay ay nagpatuloy pero hindi na ito bumalik sa dati. Nagkaroon ng isang bagong realidad, isang bagong kaayusan na puno ng mga puwang at ng mga salitang hindi masabi. Si Marco ay nasa bilibid na. Ang kanyang pangalan ay tuluyan nang nabura sa mataas na lipunan ng Maynila. Si Isabela ay tumupad sa kanyang pangako. Nag-file siya ng divorce. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa Pasig. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang maliit na kumpanya. Nagsimula siyang magpatingin sa isang therapist. Alam kong sinusubukan niyang puuin muli ang kanyang sarili, piraso bawat piraso. Sina Angela at Miguel ay hindi siya pinabayaan. Dinadalaw nila siya. Kailangan nila ang kanilang ina kahit na isang inang nagkamali. At iyon ay sapat na para sa akin. Tumatawag siya sa akin minsan sa isang buwan, tuwing unang linggo, para na itong isang ritual. Ang mga pag-uusap namin ay laging maikli, laging nasa ibabaw lang. Ba, kamusta po kayo? Ayos lang ako anak, ikaw? Okay lang din po. Ang mga bata, kamusta? Mabuti naman po sila. Katahimikan. Iyon lang. Yun na lang ang natitira sa amin. Walang I love you. Walang mga yakap. Ang init ng pagiging mag-ama ay napalitan ng isang magalang, ngunit malamig na distansya. Ang tulay na nag-uugnay sa amin ay gumuho. At ang mga guho nito ay masyadong mabigat para buhatin naming dalawa. Siguro balang araw, pero hindi ngayon, baka hindi na kailanman. Minsan kapag nag-iisa ako sa aking study, tinitingnan ko ang mga litrato sa aking mesa. Isang litrato ni Elena nakangiti. Isang litrato ni Isabela noong kanyang graduation. At tinatanong ko ang sarili ko, ano kaya ang sasabihin ni Elena kung nandito siya? Sigurado akong malulungkot siya, madudurog ang puso niya para kay Isabela. Pero sigurado rin ako na maiintindihan niya kung bakit ko ginawa ang ginawa ko. Dahil si Elena ang nagturo sa akin na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang pagiging martir. Ang pagmamahal ay hindi lisensya para hayaan ang isang tao na saktan ka ng paulit-ulit. Minsan, ang pagmamahal ay ang pagtatakda ng hangganan. Minsan, ang pagmamahal ay ang pagsasabi ng hindi. Minsan, ang pinakamatapang na uri ng pagmamahal ay ang pagpili sa sarili mong integridad. Ang mga restaurant ay maayos naman, ang negosyo ay matatag. Ang aking mga empleyado ay inaalagaan. Ako ay nagtatrabaho pa rin, aktibo. At sa kabila ng lahat ng sinubukan nilang gawin, ako ay nananatiling nasa hustong pag-iisip. May mga nagsasabi sa akin kung may pinagsisisihan ba ako. Oo, marami. Pinagsisisihan ko na pinalaki ko ang isang anak na naramdamang may karapatan siyang nakawin ang pinaghirapan ko. Pinagsisisihan ko na hindi ko nakita ang tunay na kulay ni Marco bago pa man huli ang lahat. Pinagsisisihan ko na kailangang danasin ng aking mga apo ang kahihiyan na idinulot ng kanilang mga magulang. Pero may isang bagay akong hindi pinagsisisihan. Hindi ko pinagsisisihan na ipinagtanggol ko ang aking sarili. Hindi ko pinagsisisihan na tumanggi akong maging isang kaawa-awang biktima. Hindi ko pinagsisisihan na tumayo ako at sinabing, mali ito at mayroong kahihinatnan. Dahil sa huli, kapag nawala na ang pera, kapag nasira na ang mga relasyon, kapag ang natira na lang ay ikaw at ang iyong salamin, ang tanging bagay na tunay na sa iyo ay ang iyong dangal, ang iyong respeto sa sarili, ang kakayahan mong tingnan ang iyong refleksyon sa mata at kilalanin ang taong nakatingin pabalik sa iyo. At ako, kaya ko pa ring gawin iyon. Sa edad kong 68, pagkatapos ng lahat ng nangyari, kaya ko pa ring tumingin sa salamin at makita si Ricardo Santos, ang anak ng kargador na binuo ang lahat mula sa wala, ang asawang naging tapat kay Elena sa loob ng 30 taon, ang amang sumubok gawin ang lahat, kahit na hindi ito palaging sapat. Ang negosyanteng trinato ang kanyang mga empleyado ng may respeto, ang taong tumangging manakawan kahit pa ng sarili niyang kadugo. Iyan ako. Iyan ang hindi nila nakuha. Iyan ang hindi nila makukuha kailanman. Kaya para sa inyo,
Sa lahat ng nakikinig ngayon, lalo na sa mga kaedad ko, sa mga lolo at lola na kung minsan ay nararamdamang sila ay isinasantabi na pakinggan ninyo ito. Hindi kayo matanda lang, hindi kayo mahina, hindi kayo pabigat. Binuo ninyo ang inyong mga buhay, pinaghirapan ninyo ang lahat ng mayroon kayo. At mayroon kayong karapatan, mayroon kayong obligasyon na protektahan iyan. Huwag ninyong hayaang gamitin ni Numan ang salitang pamilya bilang dahilan para abusuhin kayo. Huwag kayong maniwala na ang pagmamahal ay nangangahulugang pagsuko ng inyong dignidad. Lumaban kayo. Tumayo kayo. Ipagtanggol ninyo ang inyong sarili. Dahil sa katapusan ng lahat, iyon ang tunay na mahalaga. Hindi ang pera, hindi ang ari-arian. Ang mahalaga ay ang mamangmanono sa iyong sarili na noong sinubok ka ng panahon, hindi ka sumuko. Na pinili mo ang iyong dangal. Iyan ang tunay na pamana. At iyan ay isang bagay na walang sino man ang makakanakaw.